Hindi inaasahang makararanas ng isang matinding delubyo sa buhay. Ang matatayog na pangarap bilang isang writer na kay tagal minithi, biglang maisasangtabi. Ang kalagayan ni Janina lumalala sa bawat pagkakataon. Walang pinipiling oras o lugar. Bigla na lamang siyang makakaramdam ng takot ng walang kapararakan. Hindi alam ang dahilan ng nararanasang pangamba, pero kahit dumudulog na sa may kapal, unti-unti pa rin lumalala ang sitwasyon ng kanyang kalusugan. Ang kanang mata ni Janina nagiging malabo na, pati na rin ang kaliwang mata. Tila ang pangarap niyang maging isang manunulat, maisasang tabi kasama ng kanyang mga pangarap. Blood clot sa utak ang dahilan ng pagkalabo ng kanyang mga mata. Mabilisan ang dapat na desisyon, pero napakalaking pera ang kinakailangan sa isang operasyong sa ibang bansa lamang nagagawa. Nagsusumamo sa may kapal, idinulog ng pamilya ang pangangailangan. Buhay ni Janina ang nakasalalay at nauubos ang panahon upang maisalba ang kanyang buhay. When you see your child going through something like this, it's not easy for a mother. Yeah. We just wanted her to live. Although she was up and about, there was a blood clot in her brain that we need to attend to. Himala ng mga himala ang kinakailangan ni Janina. At ito ang naging tugon. Isang di kakilala ang siyang nagboluntaryong sumagot ng daang-daang libong mga gastusin niya. Agad-agad bumiyahe pa ibang bansa si Janina upang maoperahan. Ang operasyon walang kasiguraduhan kung maibabalik sa normal ang panlalabo ng kanyang mata. Sa pamamagitan ng operasyon, naisalba ang buhay ni Janina. Bagamat nakalulungkot isipin, hindi ito nakita ni Janina na isang balakid. Para sa kanya, ang pagkakasalba ng kanyang buhay ay senyales na ipagpatuloy ang kanyang mga pangarap. Hey, Jesus is standing over my fears and He was triumphant over my fears. And so, with that revelation of God really showing me that He was over it, then I was like, okay, God, then I will stand in faith that this is the last time. You know, it's not going to happen again because you are Lord over it. But when this happened, it was really, we were really crying. We were really crying, amazed at God's faithfulness. Bagamat may balakid, isinulong pa rin ni Janina ang kanyang pagsusulat. Itinaguyod niya ang One Voice, isang inspirational magazine na naglalaman ng mga himala at pagbabagong buhay ng iba't ibang mga tao. Mula sa sariling bulsa ang paglilimbag ng magazine at ang mga manunulat ay voluntaryo. Lahat sila naniniwalang mas kailangan ngayon ng mga Pinoy ang mga babasahing nakapagdudulot ng pag-asa at mensaheng nagbibigay ng kaliwanagan. God, being the master storyteller, He knows what He's doing. You can trust Him. You can give Him the pen of your life. At kung siya kasi ay nagsusulat ng storya natin, you know, it's the best story. Best conflict din, you know, pero best story, best resolution. Isang inspirasyon si Janina na hindi natatapos ng isang trahedya ang buhay, na ang mga pangarap hindi nakikitil ng isang aksidente.